sa mga batang manonood. Simula na ng nakakatuwa at nakakaaliw na tagpo sa Pare and Pare. Kapartner ang Nuclear Man Deep Cleanse with activated carbon. From the GMA Network Studios, isang masayang Sunday night ang atid sa inyo ni na Paring Ogie and Paring Bitoy. Magandang gabi mga kapuso, ako inyong Paring Bitoy. Good evening, everyone. I am your Paring Ogie. At ito ang Pare and Pare. Tonight, we're going to make your Sunday evening more special with the music of Maestro Mel Villena at ng AMP Nonet. Abangan nyo ang aming finale number. Oy, mga pare and pare, Rian Ramos is also in the house. Alright! Bukod sa kantahan at kwentuhan, makikichismisin tayo dun sa mga tweets ng mga sikat at yung mga gusto ring magpasikat. Hoy! At aalamin din natin yung mga reaction ng mga man on the street sa isang bagong panukala para ma-solve ang traffic sa EDSA. At ano naman kaya ang tips ni na Barako Mama at Barako Papa? Uy! Speaking of barako, isang kontrobersyal na barako ang makakasama natin mamaya. Abangan yan. Pare Bitoy, meron akong pasalubong sa iyo. Uso to, milk tea. Ang sarap niya. Oh, alam mo ba kung saan galing to? Maraming bansang pinanggalingan yan eh. May Singapore, may Japan. Iba sabi sa Korea. Pare, eto, meron akong naisip. Halimbawa, gawin nating local yung milk tea. Local na milk tea. Halimbawa, galing sa Ilocos. Oh. Di gawin nating, lagyan natin ng bagoong. Di ba? Tapos lagyan natin ng Ampalaya Beach. Parang ayoko na nito. Sarap yan. Hindi. Ang Bicolana nanay ko eh. Yeah, Bicolana. O, lagyan din natin ng mga laing, sining na puyo. Kahit mo yan. Umapunta tayo sa Cebu. Ano Pag Cebu, abe, lagyan natin ng lechon Cebu. Oo, tsaka lagyan tayo ng mga taba-taba. Ayoko yan. Ang baboy. Tara. Anyway, parang Ogie, napag-uusapan na lang natin kung ano yung mga nangyayari sa paligid. Napapansin mo ba, yung mga nagmomotorsiklo na walang helmet? Eto ang tanong ko. Bakit yung mga traffic enforcers na nagmomotor, minsan nagmomotor sila walang helmet, sino humuhuli sa kanila? Abay, oo nga. Oo. Sinong huhuli doon? Sila mismo yung dapat manghuli. Kaya nga, di ba parang unfair yun? Unfair yun. Pero It's alam mo- unfair, it's unfair, it's unfair. Palagay ko, ito yung gusto nila mangyari. Ang gusto nila mangyari ay reverse psychology. Ba naman reverse psychology? Reverse psychology, pare. Alam mo kung bakit? Nagmomotor silang ganyan. Sumemplang. Ayun. Nabagok. Oh. Basag ang bungo. Yo. Sasabihin lang ngayon, huwag nyo kaming gayahin. Huwag mag-helmet. Nakamamatay. Last Sunday, pare, nakilala nyo pinakasigang expert sa pagbibigay ng tips. Tinuro lang pa paano magsuot ng necktie. Oy. Oo, di ba? At maraming natutunan yung mga nanonood. Ngayon naman, nagbabalik sila with more tips na merong kicks and more punches. And here is Barako Mama and Barako Papa para sa Barako Tips. Ay, Barako Papa. Ay, Barako Mama. Pag may tanong kayo sa isip, meron kaming Barako Tip. Ang katanungan natin ngayong gabi ay galing kay Lina Almendras. At ito ang sabi niya, Dear Barako Tips, ano po ba ang pinaka-effective na paraan para maalis ang amoy sa ref? Ang ituturo namin ngayong gabi ay 3 simpleng solusyon kung paano alisin ang masamang amoy sa loob ng ref naggamit ng mga bagay na matatagpuan sa inyong bahay. Ang unang mabisang gamiting pang-kontra amoy sa ref ay ang baking soda. Baking, hindi baking. Yan. Maghanda ng isang kutsa ng baking soda, tapos ay ihalo sa isang basong tubig. Tapos, gamit ang maliit na basahan o sponge, ipahid ito sa buong paligid ng ref. Hindi sa labas, sa loob. Yan. Ang pangalawang tip na pangontra amoy sa loob ng ref ay ang paglagay ng mga balat ng orange o di kaya ay suha. Hop! Balat lang! Balatan mo yan! Extra tip, gumamit ng kutsilyo sa pagbabalat ng suha.
Kapag nabalatan na ang suha, ilagay ang balat ng suha sa loob ng ref. At ang pinakahuling tip na pangontra amoy ay ang paggamit ng uling. Yung walang baga. Ilang piraso lang sa loob ng isang open container ay sapat na para ma-absorb ang masamang amoy. Ang ref na amoy malansang isda ay masahol pa sa barakong burara.